So sa pagkakataon pong ito, let us be encouraged sa message po ni Lord. Amen. Dapat po tayong mag-rejoice dahil ang araw na ito ang kasagutan kung tayo man po ay nasusubukan. Amen. Palakpak po natin ating Panginoon. Tinatawagan ko na po ang kanyang lingkod na si Pastora Agnes. Amen. Praise the Lord. Sadyang kay buti po ng Panginoon. Amen. Isang maganda at mabiyayang gabi po sa inyo lahat. Amen. Na ngayon po ang atin pong pagbubulay-bulayan na salita ng Diyos, yun pong tagumpay sa pagsubok. Ano po? Pagkatapos po o kasabay po ng tagumpay, yung mga pagsubok. Yung mga pagsubok, hindi natin alam, nandun yung ating tagumpay. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Dito po sa 1 Peter chapter 4, mula po sa 12 and 13. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. 13. Kundi kayo'y mga gagalak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay magagalak kayo at malabis na galak. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, dakilang Ama, sa oras mong ito, Panginoon, hinihingi po namin ang iyong pangunguna, O Diyos. Langisan mo po ang aking bibig, Panginoon. At sa pagtayo ko, Panginoon, ayahan mo ng iyong Santong Espiritu ang tagapagturo, O Diyos. Dahil ako po ay gagamitin mo lamang. Kaya po, sa gabing ito, kiniklaim na po namin ng victory, Panginoon. Sapagkat ang gabi pong ito ay isa pong victory na sa bawat mga susubukan ngayong gabing ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ayahan mo na mapuno ng iyong presensya ang santuaryong ito. Ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Sabi nga po, sa verse 12, pakibalik nga, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo. Sino po ba ngayon ang may mabigat na pagsubok? Itaas ang kamay. Amen. Praise God. Na dumarating sa inyo upang kayo subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. Amen. Kung kayo'y mga gagalak, sapagkat mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman, ay magagalak kayo ng labis na galak. Amen. Praise God. Dito po sa karakter natin, kilalang-kilala po natin ang ating pagbubulay-bulayan ngayon, ano? So, ang atin pong pagbubulay-balayan ngayon ay tungkol po dito po sa napakabigat na pagsubok na dumating sa kanya. But siya po ay hindi bumigay. Amen. Siguro kilalang-kilala na ninyo ito kung sino po ang karakter na ito. Amen. Buksan natin po ang mga Biblia natin sa Job 1 hanggang 3. May isang lalaki sa lupain ng Hus, na ang pangalan ay Job. At ang lalaking iyon ay sakdal at matuwid. Ito daw pong si Job, sakdal at matuwid. Amen. At natatakot sa Diyos. Sino po bang natatakot sa Diyos dito magsabi ng praise the Lord? Amen. At umihiwalay sa kasamaan. Ayaw daw po niya ang kasamaan. Yung masama, inihiwalayan niya. Verse 2, at may ipinanganak sa kanya na 7 anak na lalaki at
3 anak na babae. Siya daw po ay pinagkalooban ng Panginoon ng 10 anak, 7 lalaki at 3 babae. Amen. Next verse. Ang kanyang paghahari naman ay 7,000 tupa. Yan. Nakatandaan po ninyo, ilan daw? Yung pag-aari niya, 7,000 tupa at 3,000 kamelyo at 500 magkatuwang na baka at 500 asnong babae at isang totoong malaking sangbahayan na anupat ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat na mga anak ng silanganan. Siya daw po ang pinakamayaman. Ito pong si Job. Ano po? Nakikita po natin talagang nasa kanya na po ang lahat. Talagang hindi mo mabilang yung kanyang kayamanan. Amen. Siya po ang pinakamayaman sa lahat po ng mga anak sa silanganan. Amen. Next verse. Isang araw nga, nang ang mga anak ng Diyos ay nagsiparoon na nagsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naruroon din naman na kasama nila. Yan. Kung nasaan po ang Panginoon, nandun si Satan. Kagaya po ngayon. Kasama natin ang Diyos ngayon at the same time, andyan po si Satan. Tinitingnan ng bawat isa. Yun nga pong iba, pinapaantok niya yan para hindi po sila makarinig ng magandang balita. Amen. Kaya, hindi po akong nagsabi, kundi po, ang nasusulat dito, na si Satanas po ay naruroon din na kasama nila. Verse 7, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? Nang magkagayoy, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparuot parito sa lupa at sa pagmamanhik-manahog doon. Yan. Si Satanas po pala, pwede siyang magpanik-panahog. Ano po? Verse 8. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ng aking lingkod na si Job? Ibig po sabihin, ang Panginoon po, pinapansin tayo. Tinitingnan tayo kung hanggang saan tayo. Amen. At kung talagang tayo po ay totoo, na tayo po ay isang tunay na mananampalataya, naniniwala sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Amen. Hallelujah. Sabi po ng Panginoon, sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos at umihiwalay sa kasamaan. Verse 9, nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Next verse. Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sangbahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Siya daw po ay kinover ng Panginoon, no? Na maging yung kanyang kayamanan, nandun po kasama niya, na walang nakakaagaw. Amen. Iyong pinagpapala ang gawa ng kanyang mga kamay, at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupa. Amen. Tunay nga po, di po ba, kapag nananalangin nga tayo, ang sabi natin, Lord, nawa, lahat po ng hahawakan ko ay pagpapalain mo. So, sa lahat po ng kanyang buhay, hanggang sa tumanda na po si Job, siya po ay pinagpala ng Panginoon. Next verse. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon. Yan, parating yung pagsubok, at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil kanyang mukahan. Last verse. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito, lahat niyang tinatangkilik ay nanga sa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy, lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Kung titingnan po natin, napakabigat. Parang mabigat po ang darating na pagsubok. Amen.
Next verse. Job 1:13 hanggang 21. At nangyari, isang araw, nang ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanyang kapatid na panganay. Yan. Nagdiriwang po ang kanyang mga anak. So sila po ay nagiinuman. Ano po? Nagiinuman sa kanila pong kapatid na pinakapanganay. Next verse. Nang dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi, ang mga baka ay nagsisipag-araro at ang mga asno ay nagsisisabsab sa siping nila. Next verse. At dinaluhong ng mga sabeo at pinagdadala. Oo, kanilang pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan at ako lamang ang nakatangang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Biro po ninyo, dumating daw po ang mga sabeho, no? Yung mga nag-aalaga, pinagpapatay. At yung mga alaga po nila, ano po, ay kanila pong dinala. Amen. Next verse. Samantalang siya nagsasalita pa, yon. Nagsasalita pa po yung nagbabalita. Samantalang nagsasalita pa, sinasabi pa po, nagkukwento kay Job, ito po ang sabi. Samantalang siya nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang apoy ng Diyos ay nalaglag mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga bataan at pinagsupok at ako lamang ang nakatangang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Yan. Yun, natupok daw po yung kanyang mga alagang asno, ano po, yung kanya pong mga animals, ano po. So, ang sabi po ng nagbalita, sabi po niya, ako lamang ang natira para mayroong magsalita sa iyo. Nagtira pa po, sigurado, ano? Sigurado sa ayaw at gusto, mayroon pong magte-testimony kung anong nangyari sa kanya. Amen. Next verse. Samantalang siya'y nagsasalita pa, naku, ang daming pagsubok, ano? Nagsasalita pa po, yung nagbabalita, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang mga Kaldeo ay nagtatlong pulutong at dumaluhong sa mga kamelyo at pinagdadala. Oo, at pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Pinatay din po yung lahat po ng mga tauan niya. Po, at pinagkukuha po yung kanyang mga kamelyo. Amen. Next verse. Samantalang siya'y nagsasalita pa, di pa nga po natatapos, ano, meron na namang masamang balita. Ano kaya? Kung sa buhay natin, magkasunod-sunod ang mangyayari. Hindi pa man tapos magsalita yung nagbabalita na halimbawa nasunog ang bahay mo, na ganito ang nangyari, namatayan ka o ganito ang mga pangyayari. Ano kaya ang gagawin natin? Siguro sasabihin mo, Panginoon, bakit ganon? Bakit ganon? Di ba? Sasabihin mo yan? Alam po ninyo, kahapon kasi napanood ko po yung magpakailanman, ano? Yung namatay po yung kanyang mga pamilya niya, siya lang ang natira. Tapos po, nasirahan pa siya ng isip, ano? Parang hindi po niya nakayanan, ano? Mabuti meron po siyang kaibigan na siya po ang tumulong sa kanya para po makahahon ito pong kaibigan niya. Kaya po itong pong si Job, talaga pong napakabigat na pagsubok ang dumating. No po? Samantalang siya nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. Eh ano po, mawala na ang lahat, huwag lang yung mga anak, di ba? Mawala na ang lahat, huwag lang. Kasi po alam mo naman, mahal na mahal natin yung mga anak natin, di ba? Kay Job po, napakabigat na pagsubok. Next verse. At narito, dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang at hinampas ang 4 na sulok ng bahay at lumagpak sa mga binata at sila'y nangamatay. At ako lamang ang nakatangang mag-isa upang magsaysay sa iyo.
Napakasakit po, no? Napakasakit ng nangyari po sa kanya. Ano kaya kung daraan tayo sa ganoong sitwasyon? Baka po bumigay tayo. Amen. O konting pagsubok nga lang, lumalayo ka sa Panginoon. What more kung ganito ang iyong daranasin? Amen. Next verse. Nang magkagayoy, bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at tinahita ng kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. Hindi po niya question ng Panginoon. Instead po questionin niya ang Panginoon, ano po ang ginawa niya? Siya po ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos. Kung ikaw kaya ang dumarating sa mabigat na pagsubok, kagaya kanina ang sabi ko, sino ang may matinding pagsubok? Maraming nagtaas. Siguro, iniisip niyo parang, araw-araw, Lord, andun ako sa gawain mo. Bakit sa akin pa nangyari ito? Bakit sa akin pa nangyayari ang mga pagsubok na ito? Ang dami pong nandyan, Panginoon, yung hindi po nakakakilala sa iyo. Pero po, nananagana sila. Bakit kami pa, Panginoon? Maaring ganoon po ang sabihin natin, What more itong si Job. Siya po ay hindi niya sinisi ang Panginoon, bagkus siya po ay sumamba pa. Amen. Hallelujah. Next verse. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. No? Nakita natin, tayo po sa kasalukuyan. Ang Panginoon po ang nagdadala o umahawak ng future natin. Kapag ito po ay hindi binigay sa atin o kung ito po ay ibinigay na, lagi ko pong sinasabi sa inyo, kung papaano nagalak si Lord nung ibigay sa iyo, ganoon din siyang magagalak kapag hindi ka sumunod sa Kanya o nasusubukan ka na mawawala. Amen. Kasi kapag ka po, kilala mo na ang Panginoon, kapag alam mo na yung Kanyang kalooban, alam po ninyo, alam mo, ma-overcome mo ito. Sa atin pong mga buhay, minsan talaga ang Panginoon aalisin niyang lahat Kasi kung minsan kaya nawawala yung ganun, aalisin niya, kung minsan hindi po natin alam, baka mayroong pandarayang naganap, o baka hindi siya ang lahat ng nagbigay, ay ang gagawin ng Panginoon, i-empty ka niya. Pagka yun po ay naging empty ka na at ikaw ay sumuko sa Panginoon, ang Panginoon ang kikilos sa iyong buhay. Amen. Hallelujah. Kaya po sa buhay natin, dapat po, lagi natin iisipin, ang Panginoon maraming pangako. Hahawakan mo yung mga pangako ng Panginoon at susunod ka lang sa Kanya. Huwag po tayong maging tamad, lalo na po sa gawain ng Panginoon. Dahil siya po ang lahat ng nagkakaloob. Ano man ang gawin mo, ikaw man ay maghanap buhay, araw at gabi, nagtatrabaho ka, puro overtime. Sabi nga po ni Brother Dennis kanina, ngunit butas. Bakit butas ang bulsa? Amen. Hindi po natin alam, kapag ka tayo po ay naruroon na sa pagsubok, kasama mo ang Diyos. Nakikita ka niya kung ano ang ginagawa mo. Basta kahit na mabigat ang pagsubok na dinaranas mo, lagi mong iisipin eto, gabundok, no? Andyan yung mga pagsubok. Napakalaki, hindi mo alam kung saan ka darating pupunta. Pero alam mo, huwag mong tingnan yung gabundok. Yung sa likod ng bundok, yun ang tingnan mo. Naghihintay sa'yo doon, Panginoon. At ang pagpapalang, ipagkakalob niya sa'yo. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Dito po sa Job, chapter 2, nangyari uli na sa araw ng pagparoon ng mga anak ng Diyos upang magsiharap sa Panginoon. Ayan, naharap na naman po sa Panginoon. Na nakiparoon din si Satanas upang humarap sa Panginoon. Yan po si Satan, umaharap talaga po, umaharap. Amen.
Hindi po ako nagsabi, ang Biblia. Amen. Next verse. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparot pa rito sa lupa at sa pagmamanhik, manahog doon. Buti pa nga po si Satanas nakakapagpanik manahog, ano po. Kaya kasi po si Satanas, alam nating lahat na isa po siyang song leader, ano po, sa praise and worship siya. Ngunit ang nangyari nga po, nagmalaki siya, gusto niya, masigit pa siya sa Panginoon. Kaya po, pati yung mga kampo niya, alam po ninyo, sila pong lahat ay nangahulog. Pero nababasa po natin dito, pwede pala siyang panhik, panahog. Amen. Kaya nga po, alam po ninyo, dapat talaga sa praise and worship, talagang kinakalimutan mo ang sarili mo, kung ano mang problema mo, kung ano mang lumiligalig sa'yo, dahil sila po ang nagdadala. Kapag ka po sila po ay naging bold sa pagpupuri sa Panginoon, sa pagtugtog, sa pag-awit, iikot na po yan, yung Holy Spirit. Kaya po tayong lahat ay nagkakaroon po ng joy at nasisiyaan po tayo sa ating mga naririnig. Amen. Praise God. Next verse. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, hiyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sabi po niya, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Kasi nga po ang Panginoon, alam niya, pinatitibay niya si Job, ano po, kasi nga po, ang Panginoon po kasi, alam niya kung hanggang saan po ang ating makakayanan. Kapag nasusubukan po tayo, alam po ninyo, may control po ang Panginoon. Hindi niya tayo susubukin na hindi natin kaya. Kaya nga yung pangako ng Panginoon, basta't doon ka mag-rely, ang dami pong pangako. Kapag nakarely ka doon, nakadepende ka doon sa pangako ng Panginoon, ang Panginoon po ay nagagalak. Why? Kasi yung faith mo napakalaki. Bawat pangako ng Panginoon, kapag nasusubukan ka, alam ko, Lord, nasusubukan man ako ng ganito, alam ko, kasama kita sa pagsubok sa akin. At alam ko, Panginoon, tutulungan mo rin ako kung papaano ko ma-overcome ang pagsubok na ito. Ganun po, simple lang. Huwag natin sisiyan ng Panginoon, kundi purihin pa natin siya. Amen. Para sa ganoon, sa kabila ng pagsubok, nandun yung tagumpay. Amen. Hallelujah. Next verse. At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, balat kung balat, oo, lahat ng tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. Next verse. Ngunit, pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay, pakiyano nga po sa verse, pakiurong, sige pa, ayan. Ang sabi po ng Panginoon, sapagkat walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at umihiwalay sa kasamaan at siya'y namamalagi sa kanyang pagtatapat. Bagaman ako'y kinilos mo laban sa kanya upang ilugmok siya ng walang kadahilanan. Next verse. At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, balat kung balat, oo, lahat ng tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. Next verse. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay. Ano nga, no? Pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay. Sabi po ni Satan sa Panginoon. Ano po? At galawin mo ang kanyang buto. Naalala ko po yung buto. No? Nung napilay ako, ginalaw po niya yung buto ko. Ano? Pag si pastor. No? Sabi na nung binabasa ko, kaya naipapahintulot ko. No? Kapag nasusubukan tayo, hindi po ang Panginoon, hindi humingi po ng pahintulot si Satan. Amen. Hallelujah. At galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng mukhahan. Subukan mo siyang galawin. Galawin mo ang kanyang mga buto. Bigyan mo siya ng mga sugat. Galawin mo ang kanyang laman. Sabi ng Diablo, at kanyang itatakwil ka ng mukhahan. Next verse. At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, narito, siya'y nasa iyong kamay.
Ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Yan. Ayaw pong pagalaw ng Panginoon yung buhay natin. Susubukan ka sa mga ganitong pagsubok. Di po ba ang sabi ko sa inyo, sa kabila ng pagsubok, pag na-overcome mo yan, nandoon po yung tagumpay. Nakakontrol po yan eh. Huwag nating isipin, pinabayaan yata ako ng Panginoon. Iniwan ako ng Diyos. Huwag po nating isipin yun. Pagsubok lamang ang dumarating. Sa buhay mo, kapag ikaw ay nasusubukan, lagi mong iisipin, Lord, alam ko, kasama kita. Amen. Tingnan mo ang magiging tagumpay mo. Next verse. Sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at tinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. Ayan, hirap ano po. Mula dito hanggang sa paa, punong-puno siya ng sugat, mga bukol. Marami ng mga bukol na yan kapag ka po nag-ano na, no? Kapag ka inog na, magbubukasan yun, ano? Siyempre, mahirap po yung dinanas niya, no? Pero naniniwala po ba kayo na sa kahirapan niya, meron din po, kumbaga po, para siyang nilagyan ng pampamanhid. Amen. Kagaya ko nga po, ano? Nung napilay po ako, nagtataka ako, nakita na ni Doc yung pilay ko, ano po, na talagang, ito pong kamay kong ito, na fractured, ano po, nawala sa ano, ganon. So, nangitim ang lahat ng ito ko. Nung in-injection po ako, okay lang kasi po, maging yung kamay ko, wala akong nararamdaman, hindi ko lang maitaas. Hindi ko maigalaw, laging nakaganyan ako. So, sa kabila ng pagsubok, sabi ko nga, Lord, alam ko, tinutulungan mo ako. Hindi ako nakakaramdam ng sakit, Panginoon. At naniniwala ako, Panginoon, na pinupuro mo ako. Kaya lagi ko po sinasabi, pinupuro mo ako, Panginoon. At naniniwala ako, sa pagsubok na ito, Panginoon, nandyan ka. Amen. Praise God. Kaya nga po hanggang ngayon, talaga po nga, kung mararamdaman ko lang, parang nangawit lang ako. Kapag iba yung naposisyon ko, ano? Pero di po ba, after March, April, May, June, nung pong June ba yun yung nakita ninyo sa ano? Di po ba, nanumbalik na? Dilug na? Amen. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Kaya nakita ko, oo nga ako talagang si Satanas gagalawin yung buto. Gagalawin po yung buto natin. Kasi hindi ako nagsabi, nasa Biblia. Amen. Next verse. At kumuha siya ng isang bibinga ng palayok upang ipangkayod ng langib at siya'y naupo sa mga abo. Kahirap po, no? Yung mga langib talaga po, yung ano ng palayok, diba? Kumuha siya, yun ang pangkamot niya. Amen. Kung atin pong ipipicture yung nangyayari kay Job, ano kaya ang itsura niya? Ano po? Pero hindi po siya bumibigay. Amen. Lahat na, pati na yung mga mahal na sa buhay, sila na lang natira, silang dalawang mag-asawa. Amen. Pero hindi siya bumigay. Amen. Tayo po, konting pagsubok lang lumalayo tayo sa Panginoon. Hindi natin alam, the more na lumalayo tayo, palugi po ang buhay natin. The more na ikaw naman ay nasusubukan ka, lalo ka lumalapit kay Lord, ikaw ay tagumpay. Amen. Praise God. Hallelujah. Next verse. Nang magkagayo, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Kasi po nakikita siguro nitong asawa niya, talagang hirap na hirap niya, sabi ng asawa niya itakwil mo na ang Diyos, sabi niya, para mamatay ka na. Siguro inisip ng asawa niya, kaysa sa nakikita niya na naghihirap yung kanyang asawa, tinatatakwil ang Diyos para mamatay na lang, para wag na siyang maghirap. Pero iba po siya, iba po talaga si Job. Nanatili po siyang tapat sa Panginoon.
Sa kabila ng pagsubok, hindi po siya bumibigay. Amen. Next verse. Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Napakahangal mo, sabi siguro, no? Nagsasalita ka ng kahangalan, sabi siguro niya. No? Siguro nagalit pa sa asawa niya. No? Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Tama nga, no? Puro na lang ba biyaya at hindi tayo tatanggap ng mga pagsubok? Di po ba? Kaya po siya, kilala po kasi niyang Panginoon eh. Kilala niya ang Diyos. Kapag kilala mo ang Diyos, bagamat na doon yung pagsubok, nananatili kang nakatayo. Amen. Kaya siya, hindi siya bumigay dahil kilala niya ang Diyos po ay mahabagin. Amen. The more na nagtitiwala ka sa Kanya, hindi mo alam, andon, kasama mo yung tagumpay. At yung tagumpay na i-overcome ka pa eh. Amen. Hallelujah. Next verse. Nang mabalitaan nga ng tatlong kaibigan ni Job, ang lahat ng kasamaang ito na sumapit sa kanya, sila'y naparoon, bawat isa na mula sa kani-kanyang sariling puok. Si Elipas na Temanita, si Bildad na Suhita, at si Sopar na Naamatita. At sila'y nangagkaisang loob na magsiparoon upang makidamay sa kanya at aliwin siya. Amen. Nandun po yung mga kaibigan niya, no? Ano kaya po? Nakikita po natin. Wala kang magagawa, tinitingnan mo lang. Ano? Gusto mo siyang tulungan eh. Pero alam mo na hindi mo magagawa siyang tulungan. Sasabihin mo ba sa kaibigan mo, yung mga sugat mo, hatiin mo ako para naman mahati yung sugat mo. Ibigay mo sa akin. Hindi po pwede. Kasi nasa kanya na. Amen. Hallelujah. Nandun po sa kanya. Amen. At walang magawa po ang kanyang mga kaibigan. Next verse. At nang kanilang itanaw ang kanilang mga mata mula sa malayo at hindi siya makilala. Tama po, hindi siya nakilala. Punong-puno po siya ng sugat. Punong-puno po siya ng yung mga bukol. Hindi lang mga sugat eh, yung mga bukol niya naging sugat. Magkaroon ka lang ng isang pigsa, ano kaya ang gagawin mo? Ibang sakit? O magdalawa na, o tatlo na, o 10. Eh, hindi. Mula dito hanggang sa talampakan, punong-puno po siya ng bukol. At yung mga bukol na yun, nagiging sugat. Ano po? Napakahirap talaga. Amen. Kanilang inilakas ang kanilang tinig at nagsiiyak at hinapak ng bawat isa sa kanila ang kani-kaniyang balabal at nagbuhos ng alabok sa kanilang mga ulo sa dakong langit. Ganun po yung mga ginagawa ng mga sinauna. No? Sila po ay inahapakan po yung kanilang mga kasuutan at sila po ay naliligo ng abog. Amen. Amen. Bakit dapat tayong subukan? Bakit po? Bakit tayo dapat subukan? Dito po sa 1 Peter, sa 13, ano po, sa gayoy, nangakiumpok sila sa kanya sa ibabaw ng lupa na 7 araw at 7 gabi. Sino po bang may kaibigan na dinamayan mo na 7 araw at 7 gabi mo siyang dinamayan? Wala pa, no? Pero noon yung mga kaibigan, napakatapat. Amen. 7 araw, 7 gabi, nakikiramay sila sa kaibigan. Siguro dumadalangin din sila. No? Humihingi rin ng tulong sa Panginoon. Amen. At walang nagsalita sa kanila. Tama. Wala kang masasabi. Kaibigan mo, nakikita mo gano'n, mayroon ka bang masasabi? Wala kang masasabi, tipo ba? Kahit na yung mga mahal mo sa buhay, may sakit sila, may karamdaman. Kagaya po, pagka inaatake po ng sakit ng paa ni pastor, wala akong magawa eh. Tinitingnan ko siya gano'n, tapos nagpipray ako. Hindi ko man siya mamassage,
konti ko lang mahawakan, aray, wag mo nga hawakan. Kaya wala kang magagawa kung di nakatingin. Hindi mo masabing, ibahagi mo sa akin yung kalahati. Hati tayo. Hindi po pwede, kasi sa kanya yon. So, ang atin lang pong magagawa, mag-pray tayo. Andyan po ang Panginoon. Maaring ang mga kaibigan niya, ito po ay nagpipray. Amen. Sapagkat kanilang nakita na ang kanyang paghihirap ay totoong malaki. Amen. So, ang tanong, bakit dapat tayong subukan? Next verse, 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon sa sangdaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Next verse. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya, yan. Bakit dapat tayong subukan? Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga ay sa ginto na nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay nasumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikakarangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Tayo po kasi ay nasusubukan, no? Kung baga po, inalintulad tayo o mas higit po tayo sa ginto. Di po ba yung ginto pinararaan sa apoy para maging pure? Tayo po, dinadaanan natin yung pagsubok para po maging pure tayo. Amen. James 1:3. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Amen. Totoo po, bawat pagsubok, talagang nagtitiis kayo. Dahil alam po natin, may Diyos tayong kasama. Na sa kauli-hulihan, siya po ang gagawa ng kapamaraanan para po ma-overcome natin ang mga pagsubok na yan. Amen. So, bakit po sa mga iba, sa mga ibang tao, bakit mahina ang pananampalataya? Bakit po mahina ang pananampalataya? Di po ba mayroong nahasik sa batuan, may nahasik sa lupa, may nahasik sa daan, at may nahasik sa matabang lupa. Amen. Bakit po mahina sa pananampalataya ang iba? Dito po sa Lucas 8:13, anong nasusulat? At ang mga sa batuhan ay yaong mga pagkarinig ay tinatanggap na may galak ang salita, at ang mga ito'y walang ugat, na sila sa sandaling panahoy nagsisisampalataya at sa panahon ng tukso ay nagsihiwalay. Amen. Yun daw po, yung pong natanim sa batuan, kaya po yung kanila pong pananampalataya ay mahina. No po? Sila po ay nagalak na tinanggap ang salita ng Diyos. Ngunit, nang dumating pong mabigat na pagsubok, dahil sila po ay hindi nagkaroon ng ugat, sila po ay bumigay. Amen. Sila po ay nadahig ng tukso at nagsihiwalay. Amen. Yun po pala kapag natanim tayo. Marahil po yung mga nananatili dito, natanim po sa matabang lupa. At naniniwala po tayo, dahil tayo natanim sa matabang lupa, tayo po ay magkakaroon ng bunga. Amen. Hindi po bunga ng sama ng loob. Bunga na maaakay po natin ang ating mga mahal sa buhay, yung mga kaibigan natin, yung mga office mate natin o mga kasama po natin sa trabaho na tayo ang gagamitin ng Panginoon. Amen. Dahil tayo ay natanim sa matabang lupa. Sino po ba ang natanim sa batuan dito? Itaas ang kamay. Yung agad bumibigay. Sa konting pagsubok lang, tumatalikod na. Sino po? Itaas ang kamay. Wala po, ano? Kaya nga po naririto kayo kasi po natanim kayo sa matabang lupa. Amen. Praise God. Sa mga oras ng pagsubok, nakita po natin
yun pong mga tao sa Corinto, napakabigat na pagsubok ang kanilang dinanas. Hindi po konting pagsubok, Pero ito po ang nangyari sa kanila. 2 Corinthians chapter 8 verse 2, kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganahan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukahan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Amen. Doon daw po sa maraming pagsubok sa kapighatian, ngunit sila po ay nandoon sa kasaganahan at katuwahan. Napakahirap po, Pero nasulat po yan. At nakita po natin kung papaano na talagang kinaya nila. Sila po mismo ang nagsabi. Bagamat sila po ay hirap, at alam po ni Pablo yon, ang ating kapatid na si Pablo, na hirap sila. Pero sila pa po ang nakiusap. Kapatid na Pablo, ayahan mo kaming makapagkaloob kay Lord. Amen. Yun po ang kanilang ninasa. Dahil alam nila, kasi kilala nila ang Diyos, na kapag sila po ay nagbigay, kahit hindi po nila kaya, kahit po nandun sila sa paghihirap, dahil po sila'y nagkaloob, ano po ang kanilang nararanasan? Kasaganahan ng kanilang katuwaan. Amen. 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 At ang kanilang malabis na karukahan, sa kanilang karukahan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandaang loob. Amen. Kung nabasa po natin yung 2 Corinthians chapter 8, yung whole chapter na yon, makikita po natin, sila pa ang nakikiusap kay Pablo, na sila po ang magkaloob sa Panginoon. Dahil po sila ay obedience, bagamat na doon po sa pagsubok sa kapighatian, ang kanila pong nararanasan yung kasaganahan at katuwaan. Yun pong alam po ninyo, yung pong peace and joy, hindi mo mabibili yun. Pero sila alam nila Alam nila, kaya nararanasan pa rin nila. Sa kabila po ng matinding pagsubok, ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandaang loob. Sa kabila ng karukahan, hindi po nila pinayagan na hindi sila makapagkaloob kay Lord. Kaya alam natin na ang mga taong ito, alam natin na pinagpala sila ng ating Panginoon. Amen. James 1:2, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Amen. Sa kabila ng tukso, kapag po nalampasan po natin ang tuksong yan, alam po ninyo, mayroong gantimpala na nakalaan sa bawat isa. Amen. Ano po ang pangako ng Panginoon? 1 Corinthians 10:13, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Amen. Yung daw kaya mo, talagang hindi ka masusubukan sa hindi mo kaya. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuin ng higit sa inyong makakaya. Kasi kaya mo, tinutukso ka, tinutukso ka ni Satan. Pero alam ng Panginoon, Lord, bigyan mo po ako ng tibay para hindi ako matukso, Panginoon. Kaya ang Panginoon talagang kasama mo sa lahat ng mga pagsubok at mga tuksong dumarating. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag. Yan, may ilagan mo upang ito'y inyong matiis. Amen. Praise God. Next verse. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Kaya wag po tayong malungkot. Kung wala pa po yung reward natin dito, kapag tayo po ay naging matagumpay at hindi tayo bumitiw sa salita ng Diyos, lagi tayong umahawak sa Kanyang salita, alam po niyo, bibigyan po tayo ng putong ng Panginoon. Hindi po dito.
Kung minsan po, dito nga, pinananagana ka na eh. Lalo ka pang pasasaganain doon. Yung mga putong na yan ay sa atin yan. Hindi man po tayo nasweldoan dito sa ating pong iglesia, yun pong ating reward doon. Yung sweldo natin, magmumula sa Panginoon. Amen. At dito nga po sa last verse, sa Job 42, at inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job. Yan. Naset free siya. Naset free, ano po? Nang kanyang idalangin ng kanyang mga kaibigan. Yan. Nung idinalangin ang kanyang mga kaibigan, kaya nga po tama na huwag po tayong makasarili sa ating pananalangin. Ipanalangin natin yung mga kaibigan natin, mga pastor, mga kasama po natin dito po sa iglesia. Alam po ninyo kung ano yung pinapanalangin mo, babalik sa iyo yan. Amen. Kaya po, pinalaya po siya ng Panginoon, na-set free po siya, noong idalangin po niya ang kanyang mga kaibigan. At binigyan ng Panginoon si Job na makalawa ang higit ng dami kaysa tinatangkilik niya ng dati. Amen. Amen. Ibabalik po niya ng doble. Amen. Next verse. Nang magkagayoy, nagsiparoon sa kanya ang lahat niyang mga kapatid na lalaki at babae at lahat na naging kakilala niya ng una at nagsikain ng tinapay na kasalo niya sa kanyang bahay. Alam po ninyo, kapag ka po talagang nandun yung pagsubok, ahawak po si Lord ng mga tao para ikaw ay bigyan. Meron nga po isang kapatid dito, di ko na po babanggitin para manatili po yung kanyang pagpapala. Si Apostol po ay meron pong pagsubok na dumating. Kulang po siya ng pinansyal. Nangusap po, marahil, alam po, nangusap ng Panginoon sa kapatid na ito. Sabi nga niya sa akin, Pastora, pwede po ba akong magbigay ng love gift kay Apostol? Praise God, Panginoon, sabi ko. Praise God, kapatid, ang Panginoon ang magbabalik sa inyan. Kasi po, kapag nangangailangan ka, meron mo ipuwi ng Panginoon. Hindi naman tayo mag-aalala. May gagamitin ng Diyos. Amen. Para siyang gagamitin para sa iyo. Kasi dito po, nakita po natin, no? Yung mga kapatid na babae at lalaki, at yung mga naging kakilala. Kakilala lang, ano po? At nagsisikay ng tinapay na kasalo niya sa kanyang bahay. At nakipagdamdam sa kanya, at inaliw siya tungkol sa lahat ng kasamaan na pinasapit sa kanya ng Panginoon. Bawat tao na may nagbigay sa kanya ng isang putol na salapi at bawat isay ng isang singsing na ginto. Marami pong nagbigay sa kanya. Amen. Marami. Amen. Kaya nga po, huwag kang mag-alala kapatid. Alam ng Diyos kung anong pangangailangan mo. Kaya nga ang sabi ko, lagi ko po sinasabi sa inyo, hindi mo man hilingin kapag ang Diyos po ang kumilos sa buhay natin, alam niyang pangangailangan mo. Pagkakaloob. Maniwala ka lang. Only believe. All things are possible. Only believe. Amen. Praise God. Next verse. Sa gayo'y pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job na higit kaysa kanyang pinasimula. Amen. Totoo po, no? Higit daw sa pasimula. At siya'y nagkaroon ng 14,000 tupa. Ilan po kanina? 7. At 6,000 kamelyo. Ilan kanina? At 1,000 tuwang na baka. Ilan? 500. At 1,000 asnong babae. Ilan? 500. Amen. Dinoble po niya. Dinoble po niya. Alam po ninyo kasi sa mga pagsubok sa amin, marami pong mga pagsubok sa amin. Sabi ko nga po, napakadakila mo, Panginoon. Dati po kasi yung lupa namin, yung bahay namin 300 square meter lang po. Nawala lahat. Pero alam po ninyo, binalik ni Lord, naging 600. Kaya sabi ko, totoo ang Panginoon. Totoo, kapag na-overcome ang lahat ng pagsubok, kapag ka hindi ka bumigay, ibibigay niya sa iyo.
hindi mo man sabihin, basta't kailangan mo, ibibigay ng Panginoon sa iyo. Lahat po ng mga binigay una ng Panginoon din sa amin, yung lahat ng mga possession na kaloob niya nung una, dinoble po niya ngayon. Amen. Why? Kasi po nagpatuloy kami, hindi kami bumitiw. Amen. Sa kabila ng mga pagsubok, kaya po alam ko na po ang kalooban ng Panginoon. Kapag nasusubukan, alam ko, Lord, kasama kita. Kasama kita, Panginoon. Alam ko, kaya ko ito dahil ikaw ang lulutas. Dahil ako, Panginoon, hindi ko kaya. Ang gagawin ko, Panginoon, maglilingkod lang ako sa iyo. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Lagi kitang kakausapin, Panginoon. Kaya po ang Panginoon siyang gumagawa kahit po kanino sa atin. Amen. Lahat po ng nawala sa inyo, babalik ng Panginoon ng doble, tulad po ng binigay po, ibinalik niya kay Job. Amen. Next verse, siya na may nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Yan. Yung pong mga namatay, ano? Siya po ay nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. 14. At tinawag niya ang pangalan ng una. Ayan. Kaya dito ko po tinawag si Jemima. Kaya pinangalanan ko nga pong Jemima, si Jemima. Ito po, Jemima at ang pangalan ng ikalawa, Kesaya, at ang pangalan ng ikatlo ay Karen Hapuk. Hapuk. Ayan. Karen Hapuk. Kaya nga po, yung mga anak ni Job talagang sabi nga po walang kasing ganda. Next verse. At ang buong lupain ay walang mga babaeng masusumpungan na totoong maganda na gaya ng mga anak na babae ni Job at binigyan sila ng kanilang ama ng mana sa kasamaan ng kanilang mga kapatid. Yan, sama-sama po sila sa kayamanang tinatangkilik na binahagi po ni Job sa kanyang mga anak. Amen. O ngayon, sinong may pagsubok dito? Lahat ng pagsubok na yan, mga kapatid, ang Diyos ang lulutas. Ano mang bagay. Amen. Ang Panginoon ang lulutas. Hindi natin kaya. Hindi mo kaya, kapatid. Pero ang Diyos, kayang-kaya niya. Amen. No? Malaki man ang iyong problema, sabi nga po ni Pastor, masigit na malaki ang ating Diyos. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po. Hallelujah, Lord. Sa oras na ito, alam po namin, anuman pong mga pagsubok na aming daladala, sa pagsubok na ito, kasama ka namin, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, sa oras na ito, naniniwala po kami, Panginoon. Ito po, hindi namin kaya, Panginoon. Pero naririyan ka, Panginoon. At ikaw ay laging nakatingin sa amin, Panginoon. Sa bawat pagsubok na dumarating sa aming buhay, kaya po kami nagiging tagumpay sapagkat kayo ang humahawak nito. Kaya Lord, tulungan mo po ang bawat isa na humawak sa mga pangako mo. Na ang sabi mo, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Panginoon, Lord, naniniwala po kami, lahat ng nagtaas ng kamay na may pagsubok sa oras na ito, Panginoon. Lord, nawa paglabas po nila sa santuaring ito, nandoon yung katugunan mo, Panginoon. Lahat ng naniwala na walang imposible sa iyo, Panginoon, tatanggapin nila sa oras na ito, Panginoon, ng katugunan sa inyong pangalan. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa lahat po ng mga nilalagnat, inuubos, sinisipon. Panginoon, tanggapin po nila, Panginoon, ang kagalingan na nagbumula sa iyo. At ang pag-iingat mo ay nawa laging sa amin, Panginoon. Kaya nga po, nagpapasalamat po kami ngayong gabi dahil ang Diyos po namin ay matapat. Sa lahat ng sinasabi mo, Panginoon, ito ay totoo, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, salamat sa iyo. Walang katapusang pasasalamat at pagpupuri sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, sa pag-uwi po ng aking mga kapatiran, ingatan mo po sila, maging kaming may iwanan dito. Nawa manatili po sa aming mga puso, Panginoon, na sa kabila ng pagsubok, nandoon po ang tagumpay, Panginoon. Tagumpay, Panginoon. Hallelujah. Sa pagsubok. Kaya, Panginoon, maraming salamat po.
Ayahan mong patuloy kaming magpupuri sa iyo habang kami ay may lakas, habang kami ay nabubuhay. Salamat po aming Ama, ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Peace be with you.